Magandang gabi sa ating lahat. Pag-usapan natin ang rally kahapon at rally ngayon. Ano ba ang pinagkaiba at ano ba ang mga nangyayari o mga naobserbahan natin, mga kababayan. Ako ay nalulungkot na parabang yung pag-rally ngayon ay parang nagpapagod lang tayo, no? Wala namang tinatawag na end game o walang pupuntahan. So, minabuti ko na mag-monitor lang muna at napapagod na rin. Nakakapagod na rin. Although lahat tayo napapagod. Ano? Yung kahapon na talagang mainit ang dating na inaakala natin na tuloy-tuloy na. Tapos ngayon na dumami rin ang tao. So, tayong lahat ay mag-monitor, mag-obserba kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Pero para sa akin, ako ay nalulungkot dahil sa kagustuhan ko na mababago natin ang sistema ng Pilipinas, ang lalo na ang politika. Pero subalit parang nakikita ko na walang pupuntahan, para bang nagpapagod tayo. I'm sorry for my word, kasi nga since 2023 last quarter, ako ay tumiwalag sa Marcos as being a loyalist, na hindi ibig sabihin na lumaban ako sa corruption ay bahagi na ako ng DDS. Para sa kalaman ng lahat ng mga kababayan natin, narito ako o kumikilos ako o nagtatawag ako sa inaakala ko na talagang mababago natin ang sistema. Pero hirap tayo. Sino ba dapat ang sisihin natin? Yung mga leader, mga organizer, ang taong bayan, o tayong lahat? Tayong lahat ang dapat sisihin kasi nga lahat naman natin gusto. Pero ang problema sa dulu-duluhan, para bang yung bang pagkain na sinubo mo mainit pala, niluwa mo. Ang point ko dito, bago tayo magsagawa sana, ay pag-aralan lahat. Tapos ang pinakadulo ng pag-aralan kung ano ang mangyayari. Tapos yung mangyayari or hindi mangyayari na pag-uusapan. Ang problema, ang kawawa dito yung taong bayan. Ang taong bayan nagagamit . So kinakailangan rin natin ng taong bayan. Pero sabi mo walang ibang sisihin kundi Pilipino. Lahat ng Pilipino. Isa ka mang pro Duterte, isa ka mang against Duterte, isa ka man pro Marcos. Kung ang layunin natin ay babaguhin ang sistema, huwag niyong tingnan ang politika. Ang tingnan niyo yung ating bayan. At tingnan niyo yung susunod na henerasyon ay hindi nila maranasan itong naranasan natin, mga kababayan. Sana ganun tayo. Natatawa talaga naman ako. Hindi sila. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan ng bansa na natin. Pinag-away-away lang tayo. Ito naman mga abogado na magnanakaw. Tinatanong ko sila kung may corruption ba nangyari. Wala naman sinasagot. Nililigaw. Paano uunlad ang bansa natin? Kaya nga, demokrasya tayo. Ang tinatanong lang naman namin, may nakawan ba?
Asan yung pera na trillion of pesos? Asan yung 550 billion flood control projects? Nasaan? Sabi nga ng researcher ng GMA, hindi nila makita talaga ang projects within Metro Manila. Ilang projects yun? 150 projects. Hindi nila makita kung saan lugar yun. Biro mo, 150 projects within Metro Manila, hindi makita ng mystery media ng GMA7. Okay, salamat GMA7 ha. Medyo nakabawas-bawas kayo ng kasalanan, ano? Wala na akong masabi. Hayaan na lang natin, mga kaibigan. Hayaan na lang natin ang ating bansa na maghirap. Kasi yan naman ang deserve natin eh. Hayaan na lang natin na maghirap ang bansa natin. Kasi kung pinupuno natin ang mga illegal, ayaw naman ng mga abogado na mga illegalista, na mga kababayan natin, saan tayo lulugar? Ipinupuno lang naman natin yung nakawan eh. Tapos sasabihin, why not to wait di 2028? Kasi nga hindi nga namin mahintay ang 2028 because baka by 2028, wala nang budget ang Pilipinas. Sabi niya, no more budget eh, huwag na tayo mag-eleksyon. Ay, patay ngayon, di ba? Diyos ko naman, ayawan ko ba? Ay, Diyos ko, Pilipinas, bakit napanguluhan tayo ng adik? Diyos ko, adik. Ang gwapo pa naman ni Bongbong Marcos nung mag-meet kami. Yun pala, ang laruan niya eh. Ay, bad yun, mapag-usapan. Sana naman, ipalipas niyo muna yung laro niyo. Yung laro sa 3 kwarto. 3 tao sa kwarto. Bakit eh? Awang ko. Diyos ko, ginawa palang laro yan eh. Anyway, that is part of the equation naman talaga. Marami namang gumagawa yan eh. Kaya lang, bilang isang pangulo, wag mo nang isabay. Hintayin mo na lang na matapos ang termino mo. Ganun lang kasimple yan. Diba, Hazel Aquino? Nakipag-usap sila kagani sa Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo, sa INC, pero tinuloy pa rin ang gawa nilang flander kay Mas Makulita. Ako, Hazel Aquino, i-chat mo ako. Hindi mo nakukuha. Ha? Hindi mo nakukuha, i-chat mo ako para hindi ka malumural. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kung taas-taasan nyo lang yung pag-assess, kung anong ibig ko sabihin, alang-alaman ang Iglesia na Cristo, mapapayag mo ng ganun-ganun lang? Hindi. Hindi yan papayag. Kaya nga sabi ko nga, lumuhod nga ang mga tripulante ni Marcos, lumuhod, nagmakaawa para hindi lang ituloy yung mass action. So ano kapalit nun? Siyempre alam na natin. So alam na natin, ibig sabihin yan, Sir Metran, if there is a really so way and he is still, there is a lot will not be able to stay in the office. I-chat nun lang ako kasi nga malalim ang ating kaisipan. So anyway, maraming salamat sa inyo pagpakikinig kasi pag bumanat kayo sa akin, yung nagpapakilala kayo, hindi babanat kayo na fake news, fake account naman kayo. Mga duwag kayo. Jerry, love sarap from, ito na naman. Ayaw ko na mga ganun. Ang kailangan ko, support.
Sir, malayo ako, nagpadala ako dyan, or tutulungan lang namin kayo sa through social media. Ganon. Yun yung solid Sara na tumutulong. Hindi solid Sara. Hindi nakakatulong. 32 million nga. Nasaan yung 32 million? Hindi ko hinahanap yung malayo. Ang hinahanap ko yung malapit. Nasaan yung 32 million? Sorry diretsahan ako. Hindi ako patumpik-tumpik. Kaya huwag tayong babanat kasi baka akala nila ang mga trolls na yan. Hindi kami tuta ni Inday Sara. Kami ay tumutulong kay Inday Sara na protektahan siya kasi ginagago siya. Kasi lumaki ako sa serbisyo. Magpuprotekta ako, pero wag mo gawin akong tuta, wag niyo akong gawing utusan. We will protect you by our duty. Now, civilian ako. I can directly na sinusuporta ko si Inday Sara. Dahil tinatarantado siya. Ganun tayo, hindi yung magsasabi tayo sulit, wala naman kayo na itutulong, di wala rin. Sorry mga kabagang. Cover up in the... Okay, maganda ito Okay, why are you talking about Digong when there were many troubles with the government, many anomalies, 100 projects built up, but 10 were done. Where Digong, alam mo, kwento na lang yan sa'yo, kaibigan. Kwento mo na lang yan. Bakit ayaw imbestigan ni Marcos? Ibindalo nga siya Tignan mo si Marcolita. Tignan mo si Estrada. Si Defensor. Kaya na lang gumawa ng gawang ebidensya bakit itong sinasabi mo? Wala silang ginagawang investigasyon. Propaganda? Ay, wag niyong gagawin yung Pilipino. Wag niyong gagawin ng Pilipino. Huli na yan. Alam mo, pag nilabas yung mga gano'n yan, para kayong mga nagmamakaawa, lumabas 2024 ang Ghost Project. 2024 Ghost Project. Binaha ang Pilipinas. Hinanap ng taong bayan yung 550 billion na accomplishment sa flood control. Karon kay after 3 days, nagbaha ang Pilipinas. Ayun, hinanap. Wala pala, puro Ghost Project pala ang karamihan. Almost 60% Ghost Project. Puro 60% Sa 1,000 project, 600 ang Ghost. 600,000 project Ghost. Yung 400, ayun lang yung meron. So, mas malaki na ibulsa. Di ba? Di ba mga kaibigan? Bakit? 2004 pagdating ng 2005, ang sasabihin na lang ni Marcos, maya naman kayo. Siya yung pinagsasabihan niya. Puro tawa niya lahat ng congressman. Puro almost tawa niya yung mga senador. Siya yung pinagsabihan niya, sarili niya. Ay, Pangulo ka Bakit sasabihin mo na, maya naman kayo? Katangahan? Pag sinabi, itigil mo, tigil yan. Yun yung matigas na leader. Tignan mo, first 6 months lang o 3 months yata, DILG, nalaman nagkukurap, tinanggal kagad. Wala na, sumunod na magnakaw ng diretsahan. Okay. Sana yung sinasabi niyong, Batusay, don't worry about Digonyo. He's already in... Ay, Diyos ko naman. Hindi na yun ang topic. Batusay, sino ka ba, Batusay? Pwede ba ma-introduce mo sarili mo bago ka hindi ka nababasa yung mga banat mong katangahan? Magpakilala ka muna. I am Mr. or I am so and so. Nakatira ako sa ganito. Ako, kilala nyo ako Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, masasabi ko lang kayo matatapang, kung
kilala, katulad ni Marcolita. Hindi niya tinatago kung saan nakatira. Si Defensor, ganun rin. Oh. Yun yung matapang lumalaban. Kayo, lumalaban kayo, nakatago. Tanga. No, sorry ha. Sorry mga mga sorry mga mga troll. Hindi na kayo babasahin. Kung tunay na pangalan nyo, babasahin ko na kayo. Okay, sabi ni Kaplanita, my two brothers are there. Yan ang gusto ko marinig. Hindi ako Beltran, Mitran, ako gago. Batusay, pakilala ka nga. Wala kang ginawa kundi mga kabasusan salita nyo, di ba? Basusan rin tayo. Tambanata mo, Job, na itong si Batusay. Batuy na, batuy niya. Christian, if only dad could be president again, then maybe Digong will be. Ano yun? Hindi ko malaman. Sino bang dad mo? Said hi. My two brothers joined the rally. Ayan! Yan ang mga gusto kong marinig. Before John sir. Okay, salamat. Yan ang mga gusto kong marinig. Kasi nga, sa salita kayo, wala naman kayo na itutulong. Hindi naman, oras ng election ngayon, hindi naman oras ng campaign. Kailangan namin action man. Sabi ni Christian, there are so many addict here in crime before Duterte was leader, there was no crime. Sabi niya, walang crime. Nung pumasok Duterte, totoo naman yun eh. Kahit sa sulok ng Pilipinas, ganun talaga. Sabi ni Antonia, Herser, Bangag government. Ang daming troll, ano? Sabi ni Michael, Cecil Aquino is raining and there's flooding in Manila. Where's your flood control? 5,500 project going to sink in Manila. Other places, you bastard. Galit na si Juan. Si Aquino. Oy, Batusay. Hindi ka na nakasagot. Talaga. You and Captain Dado, both cowards. Oy, Batusay. Tatawa na lang ako sa'yo. Batusay ka talaga. Sige na, magpakilala ka nga at pasyalan kita. Mike was handcuffed. He raised his hand, just resisting, sir. Okay lang yun. Pinakita niya pa nga. They should just continue the rally so they know that do not agree to be cheated. Okay. Kasi nga, sa totoo lang, nanawagan ako dito na titigil na ako. Kasi pagod na rin ako dahil inaaway na ako ng misis ko. Dahil iba yung napapriority. Sabi ko, bansa ang aking pinapriority. Hindi yan mangyayari. Di ba kasalungat kami? Minsan, pagod ang kanyang mood, good pa rin. Pag hindi, patay ako bata.